Walang ang Bangkusay, Kapitan Christian Acupanda ng Ibabagang Sur, Kapitan Miguel Ador Nigara, Bagong Bayan, Paite, Kapitan Flora de... Alam na po nila ang sagot. Ang sagot ay mas mabuti kaysa dati. Magandang umaga po para sa lahat po ng aking pong mga kasama sa Kapitolyo po at mga kapwa kawani, mga lingkod bayan, mga doktor, mga kasamahan po natin na alam ko po na narito upang tayo ay magtaas ng ating watawat. Subalit, napakahalaga po na magkaroon muna po tayo ng oras para po sa spiritual upliftment na kami po naman ang nakaatas po para dito. Sa umaga po ito ay napapanahon pong pag-usapan ang salitang resiliency. No po? Ang resiliency po ay hindi po masyadong common na word. Pero napakahalaga sapagkat ang ibig sabihin po ng resiliency is the ability to bounce back. No po? To bounce back means yung tayo ay makabangon muli. Nung hinanapan ko po ng definition ang word na resilient, ito po ay may Tagalog din na pagbabanat o yung pagbalik. I remember Laguna was also known as the Silicon Valley of the Philippines. At alam ko po ang isang silicon ay may isang resilient character na kapag ito ay iyong binanat, bumabalik siya sa dati. So ang resilient means the ability to withstand pressure and hardship. No po? Alam po natin na sa huling pagtataas po ng watawat natin sa buwan ng November, 4 na bagyo ang bumisita sa ating bansa just for this month. No po, ito po yung mga letrang KLMNO. No po, so may recitation po tayo, mga doktor. Gusto ko mga doktor eh. Sino yung bagyong bumisita sa atin na letter L? Leon, okay. Magagaling daw mga taga-housing, Kuya Benji. Yung letter M? Si Marcy. Okay. Letter N, mga taga-legal. N. Si Nika. At yung huli po, si Open. At huwag natin kalimutan si Pepito. So, ang resiliency, nandito po ang ating mayor no, ng Paite. Good morning po, mga kapitan. Kapag panahon po ng bagyo, sila po yung mga busy. Kahapon po, kami po ni Gobernador ay magkasama. Nag-o-taking po ang mga kabataan sa Laguna, yung Rise Up Laguna, no, Rise Up Laguna Youth Organization. They will focus on the life-saving do, no? Yung mga gawain na maging ang mga kabataan gustong mag-involve in life support sa pagliligtas ng buhay. That is why resiliency is so important because this is the ability to recover from tragedy. What does the Bible? Meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa mga bagyo ng buhay? Sino po ang bagyo na kilala niyong pinakamalakas sa kasaysayan ng Pilipinas? Yolanda. Bakit? Natunaw, 2013. Pero hindi lang yon. Anong titik ba ni Yolanda? Imagine niyo, umabot tayo sa ikahuling letra ng alphabet. Ganong karami. Pero meron po tayong hindi alam na pinakamalakas na bagyo. Ang pangalan niya nagsisimula sa letter T. Bibigyan ko kayo ng clue. Ang bagyo yon ay marami ng tahanang winasak na tahanan. Ayun, tukso ang pangalan niya. Marami siyang matang pinaluha. Joke lang po, like ko lang po yung moment. But there is an instance in the Bible, makinig po kayo, baka po hindi po tayo updated. In Mark chapter 4, verse 35. No po, may exam po tayo after. Ito po yung senaryong pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sabi po dito, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululan ni Jesus. Upang itawid siya, may kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na bagyo o unos, hinampas ng malalaking alo ng bangka, ano pa, nung at this, halos mapuno ito ng tubig.
But this time, in verse 36, sabi, si Jesus na may nakahilig sa ulan at natutulog. Tingnan nyo nga po, baka may mga natutulog dito, no? Sabi diyan ay natutulog, kaya't ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Sabi po niya, sa panahon natin, in our context, sabi ni Jesus sa bagyo, kalma! O tingnan nyo, ba't kayo kumalma? Sabi niya, tigil! At sinabi pa ni Jesus sa dagat, tumahimik ka! Alam nyo, tumahimik ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi ng mga alagad, nagmarites po sila sa isa't isa. Sabi nila, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sabi ni Jesus, narinig ng mga alagad, sinidlan sila ng takot sapagkat sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito na kahit ang bagyo ay sumusunod sa Kanya? Alam nyo, we were given the chance kung bakit iisipin natin yung bangko ni Jesus, yung bangka niya, bakit nandun siya sa likuran at natutulog. Nung nasa Sea of Galilee po kami, nung nasa Israel kami, yung bangkang tinutukoy po doon, imagine niyo 12 disciples, kasama niya. Kasama niya yung ibang mga alagad. Si Jesus ay natutulog, biglang dumating ang malakas na bagyo. Kaya ginising nila si Jesus. At sabi nila, Panginoon, okay lang ba sa'yo kung tayo mamatay dito at lumubog tayo, paraphrasing? Pero alam nyo, look at this. If we experience storms in life, let us remember na ang buhay natin, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Panginoon. Just remember kung tayong mga disipulo, nalimutan ba nila na kasama nila si Jesus? Na kayang bumuhay ng patay? Na kayang gumaling ang mga may sakit because of the power of God? Pero that time, ang bagyo pala, nakakawala ng pananampalataya. Amen ba? Siguro kahit mga doktor, pag nagkasakit kayo, kinakabahan ba kayo, Dok? Pag nagkakasakit kayo. Di ba, no? Tayong lahat, hindi tayo immortal. Tayong lahat ay nagkakasakit, nakakaranas po ng bagyo. Pero, ang pag-usapan na lang natin, hindi kung anong dami ng bagyo dumating sa buhay natin. How many times tayong nakakabangon? How many times tayo nakakabawi? Yung resiliency natin, gaano ang taas ng porsyento? Yung COVID dumating sa atin, napakaganda ng resiliency ng Pilipinas. Lalo na nabalitaan ko, ang Laguna, ang pinakamay mataas na resiliency when it comes to bouncing back after the tragedy. Palakpakan nga po natin ang mga taga-Laguna. So po, that is why si Pepito, by the way, hindi po nagkamali ang pag-asa sa kanilang forecast. When we pray, ito pong spiritual upliftment every morning, malaki po ang nagagawa nito. I believe, andito po si admin, si Lagob, number 1 po at priority po nila, ipanalangin natin ang ating lalawigan. Kaya nung nabalitaan natin, natutumbukin ang ating lalawigan, nag-pray po tayong lahat. Actually, just last week, nagkaroon ng prayer breakfast doon sa Malacanang, and we are praying na ang Pilipinas ay laging maligtas. Alam niyo po, naghimala ang Diyos. Yung inihintay nating Pepito, praise God, hindi po nakarating ng Laguna because of the power of God. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Kaya sa araw po ito, gusto ko lamang pong iwan sa bawat isa, wala pong bagyo na hindi darating sa buhay natin. Pero ito po ang maganda. May nabalitaan na po ba kayong bagyo na nagtagal ng 1 taon sa Pilipinas? May nabalitaan na po ba kayong bagyo na nagtagal kahit 3 araw sa Pilipinas? Ang sagot ay, so ibig sabihin, dumarating ang bagyo, pero lumalabas din. Pero si Jesus ay nasa bangka. Ang bangka ng buhay natin ay ang araw-araw nating buhay. Gaano mang signal 35 pa yan. Basta nasa likod natin si Jesus, natutulog siya, symbolizing payapa tayo, dahil walang anumang kapangyarihan ang pwedeng maging mas mataas pa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa umagang ito, tandaan natin, basta may pananampalataya tayo sa Diyos, walang bagay na mahirap sa Diyos na hindi niya kayang gawin. Makakabawi tayo.
makakabangon tayo dahil kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. With that, magandang umaga po. Huwag po kayong mag-alala, ang bagyo ay lilipas. Pero ang Diyos, ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Magandang araw po sa bawat isa. Okay, mag-pray lang po tayo. But this time, we will pray a thanksgiving sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat alam namin na ang lalawigan ng Laguna ay ginagawa mong isang example na kung saan inuuna namin ng Diyos sa amin pong gawain sa pagtataas ng watawat, symbolizing that blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang isang bayan na ang Panginoon ay ang Diyos. Lord, naniniwala kami, walang anumang bagyo na darating sa aming mga buhay, literal man o mga bagyo ng problema, pagsubok, kasakitan o kahinaan na hindi namin mapapagtagumpayan as long na alam namin ikaw ang aming kasama. Mula sa aming Gobernador Ramil Hernandez, ang kanyang may bahay, Gobernadora Ruth Marian Hernandez, ang bumubuo ng lahat ng mga namiminuno sa aming lalawigan, hanggang sa mga departamento, sa lahat ng mga LGU, sa barangay, sa mga bayan, sa mga lungsod. Lord, pinapabalot namin ang iyong banal na dugo, ang lalawigan ito. Minsan mo pang patunayan na ang sino mang kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi anumang mga problema, bagyo ang makakatalo sa kanila sapagkat kasama namin ang aming Panginoon. Salamat po, gabayan mo kami sa araw na ito at sa buong linggong ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Thank you po. Makikisuyo ng attendance sa taga-HR. Okay, maraming salamat, Pastor Dave. Alam niyo, nakakatuwa, ano? Kahit si Gibo Teodoro, yung ating defense secretary, sinabi niya, di ba, na okay lang na maging OA. Okay lang na maging OA yung preparasyon. Okay na maging sobra-sobra. Huwag lang kapusin. Di ba? Sabi nga, kahit na sabing exaggerated, pero ang nakalulungkot, yung iba natin mga kababayan, nagagalit pa. Hindi daw tama ang forecast ng Pag-asa. Para mga gusto, kung yung forecast ng Pag-asa ay magsisignal number 5, kailangan matupad ng Pag-asa yung signal number 5. Di ba? Nagagalit pa yung mga tao sa Pag-asa na mali-mali daw yung forecast. Diba? Ay kung sinabi ng Pag-asa na hanggang signal number 2 lang, baka hindi ganun ang preparasyon. Baka relax masyado ang tao. Since binanggit na yun ang magiging senaryo, diba? Kita nyo sa Catanduanes, sila ang hardly hit pero walang casualty kahit isa. Wala pong namatay sa Catanduanes. Why? Because of their preparation. Dahil doon sa kanilang preemptive measures na ginawa, dahil nakinig sila sa Pag-asa. Pero yung iba nating kababayan, sinisisi yung Pag-asa. Bakit daw mali-mali yung forecast? Bakit daw hindi naman natupad? Parang ang gusto, matupad yung forecast ng Pag-asa, which is natutuwa tayo dahil kahit tayo sa Laguna, di ba? Nag-prepare tayo, naghanda tayo. At para malaman nyo rin, tuloy-tuloy po ang ating relief operation. Actually, mamaya ay dito gagawin sa 4th District, sa Victoria, meron tayo. Dito sa Santa Cruz, dito sa Silangan Elementary School, hundreds po yan, yung pinag-uusapan natin, ha? Hundreds na tao yan, mga 400, 500. Susunod sa Unisan, after ng Unisan, Santo Angel Norte and Central, pinag-combine natin. After nyan ay sa Bagong Bayan, yung Gatid, yung mga parting doon natin ginanap. And then, balik tayo lipat tayo ng Paite, ng 4:30. And then, after ng 4:30, doon tayo sa Victoria, sa loob, yung pinakabayan. And last ay doon sa barangay Masapa. Hindi ako nagkakamali, doon sa covered court. Yan po ay second wave. And natapos na natin yung 1st and 2nd district noong nagdaang weekends. Ano po?
At ang pamahalang panlalawigan, sabi nga ay hindi tumitigil. Ano po? Second wave na yan. Baka sabihin nyo, but late na late naman. Hindi po, yan po ay second wave. Nakapagbigay na tayo noon at ngayon, tuloy-tuloy pa rin kasi meron pa rin underwater. Ano po, yung mga hindi nag-evacuate pero naandun pa rin sila nakalubog sa tubig. Kaya tuloy-tuloy ang pamahalang panlalawigan at sabay-sabay na yan. Yung pamaskong handog, yung mga gift packs, sabay-sabay na natin ginagawa. After naman yan, yun naman mga gift packs, ano po, para intended for every municipalities and cities, yun naman po ang ating isinusunod. Pero ngayon, nakakonsentrate po ang pamahalang panlalawigan doon sa ating mga binagyo. Kaya hindi pa rin tayo tumitigil sa pagtulong doon sa ating mga binaha at masaya tayo dahil hindi tayo hardly hit ng bagyo. Kahit papaano, yan lang. Compare din sa ibang bayan na talagang, sabi nga doon sa ibang bayan, wala naman daw na damage na. Yung pala, kaya walang na-damage, ay damage na talaga. Sabihin, hindi pa nagagawa yung mga nawasak, bumagyo ulit. Kaya wala na daw nawasak kasi wasak na talaga lahat yung mga bahay at yung iba't ibang mga pananim doon. Ano? Okay? Nasaan yung ating attendance? HRMO? Batiin na natin. Tayo po ay magsisimula any moment from now at may iniintay lang po natin. Okay, akin po ang karangalan na kilalanin at batiin ang ating mga department heads at unit heads, ang ating provincial administrator at Atty. Dulce Rabanal, Ma'am Karina Macalos, Ma'am Teresa Nieva Riodica, Atty. Lawrence Pasha, Mr. Vivencio Malabanan, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Joy Pilen Bacanto, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Ma'am Justin Garcia, Dr. Jed Dagsan, Dr. Mary Grace Bustamante, Maria Rowena Beatriz Inzon, Dr. Sara S. Salamat, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Margina Esporal, Dr. Peter Uy, and Dr. Maria Teresa Lapitan. Ano po? May mga announcement ba? Okay, FYI lang kayo. Ano po? Meron tayong dating punong bayan na pumanaw na. Ano po? Si Mayor Jojo Clado ng bayan ng Mahihay. Ano po? Ngayon ng necrological, 12 o'clock. Ngayon din ang libeng ng Lunes. Ano po? Para alam nyo rin, para aware kayo doon sa mga kaganapan. Announcement, wala ba? Baka meron kayo. Mga wala. Kasama po natin ngayon. Ngayon po ay may grants distribution din. Nagaganap doon sa ating complex. Ito ay 3rd and 4th district. Yung pong ating mga barangay, mga LGUs, particular ang ating recipients. Ito po yung mga monoblocks and tents. Ano po? So, tuloy-tuloy yan. May series of release tayo. Ngayong taon na ito, siguro linggo-linggo na. Ano po? Ito yung mga request sa atin ng ating mga barangay, ng mga munisipyo. So, kasabayan. After dito, doon naman, at mamayang hapon, 1:30, mag-uumpisa naman yung relief operation. Hanggang gabi na po yun, yung ating relief operation na ginagawa natin. Meron bang hindi natawag? Sa attendance? Meron hindi? Si Ma'am Lucy ng PSWD, sino pa? Okay, mag-alala. Wala namang bawas yan eh. Hindi naman tayo kakaltasan. Kaya okay lang, na hindi tayo matawag. Ayan. But anyway, okay lang yan. Baka hindi lang kayo napansin ng mga nag-check,
Nakakuha na ba na lahat ng bonus? Nakuha na ang inyong mga bonus? Sinong wala pa? O wala na? Meron pa bang opisinang hindi nakakakuha? Wala, walang makatalat, nakakuha na. Ayan. Ang SLO, wala pa? Baka winave nyo. Baka naka-wave ang SLO, hindi pa raw sila nakakakuha. O, baka winave. Ayan. At least yung inyo buo pa. Di ba, Ma'am Joy Pelen, At least yung kanila, intact pa yung kanilang budget, yung kanilang pera. Kami kasi wala na naibayad na. Tandaan niyo nung nagsalita si Senator Tito Soto, si Tito Sen, ang sinabi niya, pag siya ay nakabalik, ang kanyang panukalang batas na number 1 niya isusulong ay yung pagkaroon ng 14-month pay. Di ba? Nung after niyang magsalita, sumagot ako. Di ba ang sabi ko, Senator, proud namin banggitin sa inyo na ang pamahalang panlalawigan, the provincial government of Laguna, ay meron na pong 14-month pay. Meron na tayo. So yung kanya, talagang i-institutionalize na buong lahat sa buong Pilipinas meron. Pero tayo, sa executive order ng ating mahal na gobernador, Governor Ramil Hernandez, tayo po ay meron ng 14-month pay. Wala pa yung batas, pero tayo ay nakikinabang na doon sa ating 14-month pay ang mga empleyado ng pamahalang panlalawigan. Tama ba ako doon? Sa ating board secretary? Diba? Yan. Kaya, nauna na tayo dun sa batas. Wala pang batas, meron na tayo sa probinsya ng Laguna. Binati nyo na ba yung mga kakalapit nyo? Yung laging sinasabi ni Ma'am Leia, tapikin nyo yung inyong kalapit at say good morning sa inyong katabi. At tayo ay halos nasa, third week na ba? Nasa ikatlong bahagi na tayo ng ating buwan ng Nobyembre at parang almost a month na lang at Pasko na. At siyempre, naandyan na yung mga preparasyon, yung practice ng mga iba't ibang mga opisina para sa preparasyon ng Christmas party. Although may pronouncement ang Malacanang na make it simple, diba? Yung mga pagdiriwang para naman itulong. Wag lang ang hindi sabi nga maidaos natin yung ating Christmas party. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating sayo. Kaya niyo pa bang pumalakpak? Mga kasamang empleyado? Makakapiling po natin ang ating gobernador ang nagsimula ng serbisyong tama sa ating lalawigan. Any moment from now. Baka pwedeng ayayahan kung nandyan po sa driveway, baka pwede kayong pakiusapan. Dito po tayo, kahit dito lang, huwag kayo dyan, para hindi po tayo nakaharang. Makikisuyo na. Come forward po tayo. Dito nakaharang po tayo dyan. Makikisuyo.
Palakpakan po natin, kapiling po natin ngayon ang nagsimula ng serbisyong tama, Gobernador Ramil L. Hernandez. Okay, once again, magandang umaga po sa ating ama ng lalawigan, Governor Ramil Hernandez. Ayan, ngayon po tayo ay po na lang magsisimula ng ating programa ngayong umaga, ang lingguang pagtatas ng ating watawat, at ito po ay pangungunahan ng Provincial Legal Services Office at ng Bids and Awards Committee or BAC. Tawagin po natin ang tagapagpadali ng programa ngayong umaga. Si Ginoong Philip Sodel Arena. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bro, admin, magandang umaga po. Magandang umaga sa aking kapwa kawani, department heads, unit heads ng iba't ibang tanggapan ng ating ahensya. Ngayon po ay araw ng Lunes. Kami po ay nagmula sa tanggapan ng Provincial Legal Services Office at ilang kawani na bumubuo ng Bids and Awards Committee ang naatasang mamuno sa lingguhang pagtataas ng watawat. Sa ilalim at sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Attorney Rodel T. Paderayon. Ang ating pong programa ay simula po ng opening prayer, video presentation, Philippine National Anthem, video presentation po, panunumpa ng watawat sa Pilipinas, ni Binibining Jenny Reyes, panunumpa ng kawani ng gobyerno, Binibining Maria Alma Glenda Saldo, panunumpa ng Bagong Pilipinas, ni Binibining Felicidad Paiba, Bagong Pilipinas Him, ni Ginoong Jeronimo Bolsa. Maraming salamat. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating lead, sa ating pagtataas ng watawat. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol.
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapwa-kabali ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ng lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang dahing dakila, magiting at magdangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang silinangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adikhain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararan. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Tayo po ay makinig at sumabay sa himno ng bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan tayo na magpunong-punong naging ang mahal. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang ito na muli.
patatapos ang araw na ito kung wala ang ating lingguhang pagbubulat para po sa aming pangalawang programa o pangalawang yugto ng aming programa. Iaayin po namin ang aming accomplishment report na pangungunahan o sasabihin ng ating masipag at mapagkakatiwalaang isang lawyer sa Provincial Attorney's Office, Attorney 4, Attorney Lawrence S. Pasha. To the Honorable Governor Angel Hernandez, to our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Banal, to our Honorable Mayor of our municipality, Paitay Laguna, Honorable Mayor Ronald D. Cosico, to our Barangay Chairpersons of Paitay Laguna, to all the department heads, officers, and my co-employees of the provincial government, good morning. On behalf of the Provincial Attorney Rodel T. Paderayon, I am presenting you our office's accomplishment report. Pursuant to the pertinent provisions of the Local Government Code of 1991, the Provincial Legal Office shall have the duty of handling legal affairs of the provincial government of Laguna. It is mandated to uphold the rule of law and ensure effective and efficient administration of justice. Our office performs a vast array of functions that are vital to the operation of the provincial government, such as, but not limited to, court representations and prosecution of legal cases where the provincial government or other LGUs of Laguna are a party. We also render legal opinions. We also provide legal aid and assistance to our constituents. We prepare and review contracts and other issuances of the provincial government. And we also perform other legislative liaison functions and services. At present, the Provincial Legal Office handles a total of 14 cases, 13 of which are civil cases and 1 land registration case. Recently, the Provincial Legal Office served as the instrument of the provincial government of Laguna to exercise its power of eminent domain through the successful filing and prosecution of an expropriation case over a private land in Calambasi to be used as an extension of the Dr. J.P. Rizal Memorial District Hospital in order to cater more patients in need of medical services from the provincial government through the said hospital. Additionally, the Provincial Legal Office was also successful in its petition for the issuance of a writ of possession before the Regional Trial Court of Santa Cruz, Laguna over Mahayhay Memorial Park. Ownership thereof has been adjudicated and transferred to the provincial government of Laguna, giving the provincial government an opportunity to allow our Muslim brothers and sisters to use portion thereof for the operation of a Muslim cemetery. As mentioned earlier, the Provincial Legal Office provides legal assistance and representations to our LGUs. The Provincial Legal Office, representing the municipality of Victoria, Laguna, won an ejectment case involving real property owned by the said LGU. Also, representing the municipal assessor of Alaminos, Laguna, we won a case for mandamus that was filed before the Regional Trial Court of San Pablo City. In terms of document review, the Provincial Legal Office was able to review a total of 78 memoranda of agreement or understanding, 11 contracts of affiliations, 12 contracts of service, 15 contracts of lease, and 16 deeds of sale or donation. Our office also served as the coordinating agency with the Supreme Court of the Philippines in order to facilitate and make possible the execution of a deed of usufruct involving real property owned by the provincial government located in Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna, for the construction of a new Hall of Justice in order to better serve our constituents and to make government services more accessible to them. Also, our office took an active participation in the drafting and execution of the memorandum of agreement entered by the provincial government with Big Idea for the creation and distribution of the Love Laguna Coffee Table Book, being part of one of El Tecado's flagship program, the Love Laguna campaign.
We also reviewed the Memorandum of Agreement for Health Emergency Allowance for the provision of financial assistance from the Department of Budget Management to our employees who rendered their services amidst the height of the COVID-19 pandemic. In terms of issuances, the Provincial Legal Office was able to issue a total of 18 legal opinions in standardized formats on various legal concerns forwarded to us by various offices and LGUs. Also, we were able to draft a total of 84 executive orders, 6 office orders, 6 administrative orders, 7 office memorandum, and 125 memorandum or letters to other offices. The Provincial Legal Office is not confined to providing services for offices under the Executive Department. It also extends support and legal assistance to our Sangguniang Panlalawigan. As such, our office drafted a total of 41 SP endorsements, 23 resolutions, and 9 ordinances. With regard to the provision of legal assistance to our private constituents, the Provincial Legal Office provided a total of 107 legal advice or assistance to walk-in clients, catered 120 clients seeking for legal assistance during the conduct of the Servisyong Tama Caravan, and endorsed a total of 24 private legal concerns to the Public Attorney's Office. In addition to the earlier functions mentioned, the Provincial Legal Office, through the Provincial Attorney, also assumes multifarious key functions by being an active part of various boards and committees, such as the Bids and Awards Committee or BAC, wherein he performs his duty as the chairman thereof. First, for the subject period, the BAC conducted a total of 355 public biddings for the procurement of goods and services, 158 public biddings for infrastructure projects, and 1,004 alternative procurements of goods and services. The Provincial Attorney also serves as the chairman of the Provincial Administrative Disciplinary Board, with a duty to investigate and hear administrative cases filed against our employees. For the period, the said body was able to resolve 5 administrative cases with 1 case left for resolution. Lastly, the Provincial Attorney also acts as the Board Secretary of the Laguna University Board of Regents. As such, he plays a vital role in the preparation and execution of the minutes of the Board's meeting and resolutions. The Provincial Legal Office commits to render the best services that it can offer to the people of Laguna, and shall continue to be an instrument for the effective and efficient administration of justice and the protection of the welfare of our fellow Lagunenses. Again, good morning and thank you very much. Okay, maraming salamat. Pwede bang palakpakan natin yung nag-ulat? Ang Okay, maraming salamat. Palakpakan natin ang Bids and Awards Committee at ang Provincial Legal Services Office. At bago natin tawagin ang ating Ama ng Lalawigan, nais nating tawagin muna ang ating Provincial Administrator, pa sa mga karagdagang announcement. Attorney Dulce H. Labanan. Okay, magandang umaga po, of course, sa ating pong Governor, Ramil Laurel Hernandez, and of course to Mayor Bokwet Cosico and to all the barangay chairman of Municipality of Paete. We just would like to make an announcement. Napakarami pong awards na natanggap ng province ngayong taon. And we also want to give recognition to our Provincial Treasurer's Office. Tawagin po natin si Kelly Cruz at saka si Abet Arellano. Gov, we would like also to call you para lang po dito sa award that was given to the Provincial Treasurer's Office. Okay, basahin ko lang po. Plaque of recognition is awarded to Provincial Treasurer's Office, Laguna Province, for placing first among all the provinces of Region 4A Calabar Zone, who garnered
a year-on-year growth rate of 20% for fiscal year 2022-2023. Okay, tapos meron pa rin to the province of Laguna. Certificate of commendation is given to the province of Laguna for having attained the first place in the submission of the electronic statement of receipts and expenditures reports, besting among all provinces in Region 4A Calabar Zone for the first to fourth quarter of calendar year 2023. May this recognition be the motivating force to the employees of the provincial government of Laguna and to maintain its outstanding performance and setting an example in upholding the Bureau's mandate towards a better and efficient delivery to the public. So this was given last November 20, 2024 during the year-end assessment conference awarding of top-performing LGUs and wellness program. Given, of course, by the Bureau of Local Government Finance, Region 4A, Calabar Zone. Palakpakan naman natin ang Provincial Treasurer's Office. Ayan po. Kelly. Okay. At ang isa pa po ay recognition naman being given to the Provincial Assessor's Office. Plaque of recognition is awarded to Provincial Assessor's Office, Laguna Province, for placing second among all the provinces of Region 4A Calabar Zone, who garnered a year-on-year growth rate in taxable assessed values of 15% for calendar year 2022 to 2023, given this 20th day of November 2024 during the year-end assessment conference, awarding of top-performing LGUs and wellness program. Okay, this is given, of course, by the Bureau of Local Government Finance. Congratulations, Engineer Abet Arellano of the Provincial Assessor's Office, and of course, to Peli Cruz and the rest of the team of the Provincial Treasurer's Office. Okay, at this point, let us all welcome to give his message, no less than our Governor, ang nagsimula ng serbisyong tama, Governor Ramil Hernandez. Okay, maraming salamat, admin. Bago sa akin mensahe, kinikilala muna ang butihing mayor ng Paete. Ang ating panauhing pandangal sa araw na ito. Huwag kayong mag-alala, may papasko sa inyo si Mayor. Mayor Bokwet Cosico. Kasama ng 7 sa kanyang mga kapitan. Si Kapitan Cadayona, Kapitan Akupan, Kapitan Ako Panda, si Kapitan Sandor Nigara, Kapitan Pontanilla, Kapitan Katapat, at si Kapitan Bagamano. Palakpakan po natin ating mga panauhin. Sa host po natin sa umagang ito, ang Legal Office at ang BAC. Palakpakan po natin ang kanilang accomplishment report doon sa Treasury at sa Assessor na nakatanggap ng recognition. Palakpakan din po natin sila. Muli, good morning po. Good morning. Kanina, pagpasok ko dito sa atin sa Kapitolyo, iba yung feeling. Maaliwalas. Di ba? At yun naman talaga ang gusto natin, yung working place natin, maging maaliwalas para yung ating mga pag-iisip ay maging maaliwalas din. Di ba? At least, noong unang mga taon ko, pag na-attend ako ng flag ceremony, yung mga binabanggit ko na gustong gawin sa huling taon ko, nakikita na nagawa. Hindi lang po yung physical na pagbabago, kundi yung improvement sa ating serbisyo, sa ating mga trabaho. Kaya nga ngayon, hindi naman lingid sa inyo. Of course, umiikot ako sa buong lalawigan ng Laguna. Mamaya na. At sa lahat ng mga engagement ko, political man yan o non-political engagement, sinasabayan ko na ng pasasalamat sa tao dahil bababaan na nga ako next year. At nabibigay ako ng isang maiksing report
report tungkol sa mga ginawa natin sa provincial government. Kaya hindi lang po yung sarili ko bilang politiko ang ating pinopromote. Ang pinopromote natin dito ay kabuuan ng trabahong ginawa ng Provincial Government of Laguna under my leadership. Kaya gusto ko rin ang imahe ng Provincial Government ay maging maganda. At lagi ko naman sinasabi sa inyo, Provincial Government tayo, dapat tayo ang modelo at sinusundan ng mga LGU sa Laguna. Sinusundan ng mga munisipyo at sinusundan ng ating mga syudad. Ano po? Kaya nga, again, bukod doon sa internal management, kita nyo naman, awardee ulit tayo ng Seal of Good Local Governance Award. Hindi kasi maganda na awardee yung ating ibang mga LGUs tapos mismong provincial government ay hindi. Of course, kailangan mag-set tayo ng good example. And karamihan ng mga munisipyo o karamihan ng mga city government ay puro nagpaganda na ng kanilang mga compound, ng kanilang city hall. Kaya naman tayo, unti-unti, naayos natin, maliwalas na ang loob ng Kapitolyo. Doon sa gawing yun, may ginagawa pa doon, pinagpagawa na natin ng utility room, yung ating mga tagalinis. Kasi nakikita ko kung saan nakasakit ang walis, ang mga bota, kung saan nakalagay yung mga hose, kung saan nakatambak. At gusto natin maayos. At pwede rin sila magpahinga doon. Medyo malaki naman yung pinagawa natin sa engineering. Hindi ko na lang pina-aircon, baka matulog eh. Di ba? So, doon nakita natin na lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Kaya kapag hindi natin binibigyan ng pansin, ultimo yung maliliit na bagay, sure ako na at loss tayo lalo sa mga malalaking bagay. So, again, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa trabaho. At eto, kita nyo naman, pagdating naman sa mga dapat na benepisyo na matanggap ninyo, areglado naman tayo. Isipin nyo, November pa lang, lahat na ng bonus na ibigay na sa inyo. Ang natitira na lang ay SRI, di ba? At saka performance-based bonus. Ang hinihintay na lang natin yung guidelines ng national. Kung binigay nga yan ng national last week di ngayon, hawak nyo na. Di ba? So, ganun tayong kabilis. Hindi po pwedeng mabilis lang tayo magtrabaho at maayos lang tayo magtrabaho. Dapat, mabilis din ang inyong benepisyo. Last year, ang nasa SRI natin, nasa guidelines, 20,000. Di ba? Kaya, hindi tayo tumatawad. Kasi sa ibang LGUs, kahit 20,000 ang nakalagay dyan, at ang declared capacity lang nila to give ay 10,000, yun lang ang binibigay. Hindi ka naman makukulong kung hindi mo bigay lahat, kung talagang yun ang declared na kaya mong ibigay. Pero tayo, kung ano yun nandun sa guidelines, yun ang eksaktong binibigay sa inyo. O eto nga, wala pang guidelines ngayon. Kung sakasakaling ang ilagay nila sa guidelines, 100,000. 100,000 din. Kaya ba nga lang ba? Okay, so yung ating mga Christmas party, ang iba mga nag-umpisa na. So okay naman yan. At yung relief operation nga natin, pilit natin pinatapos na wag na umabot ng December. Diba? Ang iba nga, alam nyo, iba ako mag-isip Ang iba nga, bakit hindi natin i-delay yung mga pinamimigay natin para malapit-lapit ang eleksyon. Hindi ako ganun mag-isip. Kung mga kayang tapusin, ibigay. At pagdating ng panahon yon, masarap kasi mag-Christmas break ng feeling mo, marami kang na-accomplish. Diba? Marami kang na-accomplish. At saka alam nyo, talagang ako'y naniniwala na ang eleksyon talaga, proseso na lang.
nakatakda na yan talaga kung sino ang ikakaloob ng Diyos at gagamitin ang tao. Kasi kahit wala kang ginagawang kasiraan sa kalaban, self-destruction na ang nangyayari sa iba, ibig sabihin, meron talagang divine intervention. Basta tayo focus lang sa ating ginagawa. Sa totoo lang, kami pa nga mag-asawa ang ginagawa ng kalokohan eh. Di ba? Yung may nag-file nga ng kapangalan namin, pero hindi ko naman ipinapatay. Hindi naman. Tayo naman ay Kristiyano at tayo naman ay mga Diyos. Di ba? Nag-graduate na ako. Graceful exit na ako bilang gobernador. Dudungisan ko pa ng dugo ang aking mga kamay. Ay hindi na. Tayo naman ay maayos na tao. Maniniwala tayo sa Diyos. At Diyos, babalikan yung mga gumagawa ng kalokohan. Ano po? Amen? Amen! Oh, talagang magpakaayos tayo. Hindi lang sa trabaho, maging sa ating pamilya. Di ba? Di ba, Doc? Doc Alawan? Sabi ni Doc, yes. Okay, so next year, Dilag Festival, pinag-uusapan na natin. Inaayos na natin ang plano. So, yung isang event natin, doon natin gaganapin ulit sa Laguna Sports Complex. Pinapamadali ko ang pag-follow kay engineer kasi nagkakaroon na tayo ng widening doon sa shortcut papuntang complex, yung Sambat. Diba? Sambat. Ang plano natin dyan, kaya talagang gusto kong gawin two-way, yung Sambat, yung likod papuntang complex, kasi doon na tayo maglalagay ng gate ng Laguna University para hindi na ginagamit ng Laguna University yung front gate, para hindi nakalat yung estudyante roon. So lahat nga noong mga old building doon, hindi na natin pinaparenovate at gagawa na ng sariling compound yung Laguna University. But anyway, 7 months na lang ako, parang kapos. At meron pa tayong pangalan po dito sa Kapitolyo talaga. Yung lahat ng national government agency dito na nag-o-office, OWA, lahat yan, jail, gusto kong ilipat. Tapos yung mga empleyado natin nandun sa labas, siya natin ipapasok. Diba? Yung YDA, nanghihinayang naman ako at bagong-bagong building, pag medyo na lumaluma, pwede yung makipagpalit. O COA, tayo doon. Yung YDA, ang ilalagay ko dito. Kung medyo luma, ay ipaparenovate sa galing ng ating engineering. Pag ginawa ko, ayos na ayos. Oo, mga architect natin. Diba? So, ang dami pa natin iniisip, pero 7 months na lang. But anyway, baka naman ang sumunod sa akin, ika-close ko, sa kanya ko na lang ipapatuloy. Yung mga iniisip natin. At marami pa rin ako iniisip na mga benepisyo ng empleyado. Oo, tinatapos lang natin yung ating utang, pero next year, tapos half of the following year, tapos na yung utang natin. Diba? Isipin mo, wala na tayo huhulugin ng 200 million isang taon. Tapos, ang umuunlad lang ay ang lalawigan ng Laguna. Dapat ang ating mga empleyado, lahat, karir ninyo, dapat lahat kasama rin sa pag-aayos. Pero, kahit anong isipin kong pag-aayos sa lahat ng bagay, dapat kayo, isipin nyo rin, ayusin nyo ang inyong sarili. Doon nakadepende yung karir ninyo kapag maayos ang mga performance ninyo. Ano po? Kaya talagang ini-empower ko ang department heads. Ini-empower ko talaga yung ating assessment committee pagdating dyan sa mga performance nyo. Si admin, si Ma'am Lea, etc. Hindi ko sila pinangungunahan. Laging iproseso nyo, sino ba ang qualified, sino ba ang Then kapag sinabi nila, ito po recommended, ito po talaga ang qualified. Sige, approve. Ganun kabilis. Hindi yung, oy,
Ito anak ng kumpare ko ha. Gawan niyo na ng paraan. Hindi tayo gano'n. Diba? So, again, hindi ko na kayo masyadong bubulahin. Hindi niyo na naman ako iboboto. Tama na ang aking kalupate. Baka na may tapos na ang termino. May mga taga-second district naman dito, ano? Ayan, okay. Yung kalaban ko, kung ano-ano, pinag-iisip na kalokohan. Okay, hayaan na natin siya. Yun lang po, hinabahabaan ko na at ngayon lang naman kayo umating ng flag ceremony. Ngayon pala kayo nakita. Kaya hinabahabaan ko na mensahe ko. Oh, good morning! God bless sa ating lahat. Servisyo tama ang kailangan. Kausayan naggaling sa panunungkulan. Siya ang bigay sa